No, na tayo ang naghihintay sa pagkilos at pagdating ng presensya ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw, bubuhos ang biyaya ng Panginoon sapagkat naroroon yung puso na nag-aabang, naghihintay. Amen? Oh, kaya dahil ang aga nyo kanina, huwag nyo akong madaliin ngayon, hane. Hindi po, hindi po. Ano bang oras ako, ha? Para, I want to honor your time, no? Kasi ang oras ko hanggang bukas, eh. Okay lang kayo, ha? And I think, and I believe that God will really move sa ating kalagitnaan ngayong umaga. Ikaw man ay matagal na sa Hope Bataan o ikaw man ay bago o kung last Sunday ka lang na-invite o nabahagian ni Rain ng salita ng Diyos at ikaw ay tumanggap sa kanyang kaligtasan, welcome sa Hope Family. Welcome ka. Amen. So bukas po ang ating mga spiritual na puso, spiritual na buhay, at spiritual na Biblia. Di ba sabi, tie the Word of God into your, Oo, kaya kahit walang physical na Biblia, dapat meron tayong Biblia. Amen. Kung kayo po may mga Biblia, pakilabas po natin. No? If you do not have, wag po kayong mabahala. Kung physical man yan, cellphone man yan, social media, nasa cellphone yan, electronic Bible man yan, that we have, tayo po'y naniniwala sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Okay. Sabay-sabay po nating banggitin. My Bible says, I am what it says I am. I can be what it says I can be. I can do what it says I can do. I can have what it says I can it says I can have. Oh, dapat ganun ulit yung sinabi niyo, baka naman. Ganun yung natin, ha? I receive it. I claim it. In Jesus' name. Amen. Purihin ang Diyos. Tapos na po ang service. Tayo na po hindi po. I really believe in the Word of God that when God speaks, kung anong sinasabi ng Diyos at kung ano ang kanyang ibinibigay sa atin, kung ano ang kanyang sinabi sa kanyang salita, tanggapin po natin sapagkat yun po ay katotohanan at sapagkat yun po ay totoo. Ang sabi ng salita ng Diyos, walang mga salitang lumalabas sa kanyang mga bibig na hindi bumabalik sa kanya na walang nangyayari. Amen? Kaya paki-welcome yung katabi mo. Sabi mo, I am blessed to worship Jesus with you today. Praise God! Purihin ang Diyos. Kung gaanong kasabik ang ating espiritu nung sa pagsamba at paglapit sa Kanya, ganun din nakasabik na damdamin natin ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Ayan. Praise the Lord. Happy anniversary nga pala sa inyo. No? Go beyond. Go beyond. Huh? Go beyond daw. 7, no? Perfect na to go beyond. Amen? Kami po, sa ngalan po ng ni Pastor Christy, ni Pastor Jeff, they really sent their greetings to Esther. They really sent yung kanilang pagbati sa inyong lahat ng maligayang pagdiriwang ng iyong ikapitong anibersaryo sa Hope Bataan. And of course, we'd like to affirm and of course, we'd like to honor Pastor Lucky and Chow-Yan and the leadership team for leading Hope Bataan to where it is today. And yung kanilang pagsunod sa pagtawag at pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang buhay. Now, really honor them, really appreciate them because yung buhay po nila ay nagiging instrumento at kasangkapan ng Diyos upang tayo ay makarinig ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Alright. So, kung nandiyan na po yung Biblia, we can open it po, buksan po natin sa aklat ni Isaiah. Yan. Tutunghayan po natin ang salita ng Diyos sa kabanatang 6, talatang 1 hanggang I'm so sorry. My apologies, my brothers and sisters and friends. We can open our Bible in the book of Isaiah chapter 6, verse 1 to 8. Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 8.
Okay. Buksan po natin, Isaiah chapter 6. Kung meron po kayong Biblia, tunghayan po natin. Sabayan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kung hindi man, ako'y naniniwala, merong lalabas sa ating likuran. Ha? Ay, sa aking likuran pala, hindi. Sa aking likuran, sa inyong harapan, lalabas po, tutulungan po tayo ng ating mga kapatid para po makita natin at mabasa natin ang salita ng Isaiah chapter 6. Sabi po dyan, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim, each one had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one cried to one another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. So I said, Who is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having his hand a live coal, which he had taken with the tongs from the altar. And he touched my mouth with it and said, Behold, this has touched your lips. Your iniquity has taken away, and your sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here am I, send me. Ang mensahe po natin ngayong umaga, Here am I, send me. Amen? Here am I, send me. Kung titignan po natin, sabi ng Panginoon, ako ay nananawagan, ako ay naghahanap na maisusugo at may padadala. Ang sabi ni Propeta Isaiah, Here am I, send me. Ako po ay naniniwala na tayo rin po ay tinatawagan ng Panginoon. Hindi lamang ngayon, kundi sa mga darating na araw at ang panahon na ang Hope Bataan ay itinalaga ng Panginoon upang maisugo, upang marami pang kaluluwa at mga espiritu ang makakita, mga buhay na maliligtas sa kabutihan ng Panginoon. Mga kapatid, the way we see God affects how you live your life. Kung papaano nating nakikita ang Panginoong Jesus, kung paano tayong mamumuhay sa ating buhay, it will affect how we live every day. Kung papaano natin titignan ang mga pangyayari sa ating buhay, kung papaano natin titignan ang mga suliranin, kung papaano natin haharapin ang mga problema na dumarating sa atin, kung papaano nating isa sa pamuhay ang ating buhay ay nakasalalay kung papaano nating nakikita ang Diyos sa ating buhay. Kung nakikita mo ang Diyos na mabuti, hindi ka mag-aalala bagamat ikaw ay salat sa ibang bagay sapagkat nakita mo at naniniwala ka na ang Panginoong Jesus ay mabuti. Amen? Kaya the way we see Him, it will affect your life. The way you live your life. Sa mga kabataan, kung nakikita natin na ang ating identity ay nasa Panginoong Jesus, hindi tayo magagambala kung walang naglalike sa mga TikTok dance mo. It doesn't bother you at all. Bakit siya? Ang daming likes. Oo, popular to sa school. Sikat. Ikaw. Walang pumapansin sa'yo. Pero ang pumapansin sa'yo, ang banal na Espiritu at ang Panginoong Jesus, it doesn't bother you at all. Ikaw ay mamumuhay ayon sa salita at kung ano ang nais ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya kung sandamukal man ang problema ang dumarating sa iyong buhay, hindi ka matatakot, hindi ka mag-aalala. Bakit? Sabi ng kanyang salita, sabi nga, di ba, God is my provider. Amen? Eh kung siyang tagal-kaloob, bakit ka nagagambala? Wala nang bigas. Eh kung walang bigas, di big. Mag-init ka ng tubig, tapos sabi mo, wala kaming bigas. O baka may dumating na kape at tinapay.
Ah. Sabi nga kanina, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. No? Sabi nila dito, nagpasahan kaya sila. Sabi nila, bakit puro tinapay ang sinasabi nila? Gutom na siguro sila. Ano? Kanina, dito yung mga naglalaro. No? Things in our life. The way we see Him. Sa binasa po nating salita ng Diyos, ang pagkakahalintulad o pagkakasalarawan ni Propeta Isaiah. Ang sabi niya, I saw the Lord. Nakikita niyo ba ang Diyos? Kasi pag hindi nyo nakikita ang Diyos, no, may problema tayo. Totoo po yun. Kasi paano kang mamumuhay ayon sa salita ng Diyos kung hindi mo naman siya nakikita sa iyong buhay? No? Facebook ka ng Facebook, pero hindi mo inaharap ang book. So you must face the book. Amen? Hindi yung Facebook ka ng Facebook, Facebook ka ng Facebook, pero hindi mo inaharap ang salita ng Diyos. Face the book. Oh. Instagram ka ng Instagram, may instant sagot ang Panginoon sa iyo. Nandoon sa salita ng Diyos. So the way you see God in your life. Amen? Kayo dyan, kasama ko po kayo sa likod, ha? Hindi po, kasama po kayo rin, hindi lang. Baka sabihin nyo, sila lang po. Baka gusto nyo, dyan ako sa gitna. Ay, hindi. Kasi may camera po dito eh. Sabi kasi, binililan po ako, nandito daw po ako sa... Actually, siya lang kausap ko. Ay, welcome po kayo rin, ha? The way we see God. Ang pagkakalarawan ni Propeta, I saw the Lord. Anong sabi niya? Seated on the throne, high and lifted up. Nakaupo sa kanyang trono ang Panginoong Jesus. High and lifted up, pagkataas-taasan, nakaupo. Kapag ka nakaupo, nagpapahinga. Walang ginagawa. Tama po ba? Ang Panginoon hindi nagagambala, nakaupo lang. He rested. Why? Because napagtagumpayan na po ng Panginoon ang lahat na dapat nating pagdaanan dito sa lupa. So you must see who God is into your life. Kailangan makita natin. Tignan natin, ano ba, sino ba, paano ba ang Diyos sa buhay ko. Because the way you see Him, it will affect how you live your life and how it will affect kung papaano mong haharapin ang bawat suliranin ng buhay araw-araw. Kaya nga kanta natin kanina, napapachatcha ka pa nga eh. Kumikembot, napapaindak, napapalakpak. Bakit? Hindi lang paglinggo kasi dito may tagakanta. Paano doon sa bahay nyo, ikaw lang mag-isa? Pagbukas po ng bigasan, isang butil na lang. Edi magpuri ka sa Panginoon. Praise God, di ba? We must give thanks unto the Lord all the time. Amen? Tapos sasabihin nyo, God is good. All the time? Bakit pag walang bigas? Bakit po? Tapos sasabihin natin, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Tapos meron ka lang problemang konti, wala ka lang pang Jollibee. Ayaw mo na umatin ng life group. Hindi ka lang nakapag-McDonald's. Doon ka lang sa Angel's Burger kumain. Lord, bakit ganito ka sa buhay ko, ha? Mabuti po ang Diyos. Sabi niyan, high and lifted up. Pansinin po natin, ha? Sabi niyan, and the train of His robe. Ang laylayan ng kanyang damit filled the temple. Isipin po ninyo, ha? Ito, mula dito hanggang doon, ha? Puno ng laylayan ng damit ng Panginoon. Wow! Naka-attend na kayo ng kasalan? Anong una nyo tinitignan? Kung ano pagkain, hana? Di ba tinitignan nyo yung bride? Kasi siya nga yung huling-huling papasok eh. Wow! Ang ganda. Ha? Yung gown, di ba? Kaya nga pinagkakagastusin yung gown eh. Kasi sila yung pagkaganda-ganda. No, pagka nakita natin, mayroon pa tagahawak, 5 tao. Ang ganda, ang haba. Ang haba, may tagahawak pa sa laylayan, 10. Wow! Walang-wala yan sa Panginoon natin. Amen? Ang sabi niya, laylayan pa lang ng kanyang damit.
punong-puno na ang templo. Oh, imagine that. Kung gaano ang ating Panginoon, kung gaano ka-amazing ang Diyos na buhay na iyong pinaglilingkuran, kung gaano kadakila ang Diyos na sa iyo'y nagmamahal, kung gaano kadakila, amazing ang Panginoon na sa iyo'y tumawag, nagbigay ng kanyang buhay upang tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Look upon God and see how good He is in your life. Look unto Him. Will you not be amazed? Laylayan pa lang po yun, mga kapatid. Ayun ang sabi ng Panginoong sa kanyang salita. Yun ang sabi ng salita na ginamit o na isalarawan ni Propeta Isaiah sa ating buhay. Para makita po natin, mga kapatid, I just want you to picture out of how big your God is. Because kung papaano nga natin siya nakikita, it will affect your life. 35 ka na, single ka pa rin. But if you see God in your life, na sabi niya, hindi ka magkukulang anuman sa buhay mo. Huwag kang mabahala kung lahat ng kaklase mo nakapag-asawa na at may apo na. Ikaw 35, single ka pa rin. Kada reunion, ilan na anak mo? Single ako. Single ako. Lord, nasaan? Tinatanong natin ng Diyos, ano po? Tinatanong natin ng Diyos, bakit Panginoon ang buhay ko'y ganito? Bakit? Marami tayong katanungan sa Diyos. Pero kung titingnan natin, ang Panginoon na sa Kanya na nakakaalam at nakababatid ng kung ano ang mas mabuti sa ating buhay, bakit tayo nagtatanong? Why don't we just trust Him in His goodness, in His love, at sa Kanyang kabutihan sa ating buhay? Kung ang Diyos na nasa itaas, na nakaupo sa Kanyang trono, high and lifted up, no, na ang laylayan ng Kanyang damit ay nagmamahal sa iyo, that He chose, pinili niyang lisanin ang langit upang tayo'y Kanyang makapiling, na makasama. Kung Kanya yung ginawa, ano pang mga bagay na kailangan natin sa buhay, na kailangan natin upang tayo'y mamuhay at matanggap ang sagana na Kanyang ipinangako sa ating buhay na hindi niya kayang ipagkaloob sa atin. Look unto Him. So when you look unto God, look up. Don't look down. Wala po ang Panginoon doon. Nandun ang Diyos sa kataas-taasan. For us to see how majestic, how amazing, how great our God is. Kasi pag punin ka sa baba, konti lang makikita mo. Subukan niyo po tumingala sa langit, mamayahan eh. Tumingin po kayo yan sa langit mamaya. Huwag dito ngayon kasi makikita niyo puro kisam eh. Naalala niyo po si Abraham. Si Abraham, pinangakuan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at ang iyong pamilya at tumungo sa lupang bayan na aking ipapakita sa iyo. Ipapakita. Hindi sinabi kung saan yung lupang iyon. Hindi niya sinabi. Anong ginawa ni Abraham? Siya'y tumugon, sumunod. Kaya mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon, binigyan ka ng blank paper ng Panginoon at sabi niya, pirma. Pumirma ka. Kanta pa naman natin kanina, no? Ang sagot natin, here I am. No? Send me. No? Yung pag-ibig ng Panginoon, yung natanggap natin sa Kanya. No? Kung ano man ang sasabihin mo, kung ano man, ang sagot ko, yes. Totoo kaya? Yes ang sagot natin. Ang sabi ng Panginoon, pirma. Lord, bakit wala nakasulat? Di ba? Hindi. Kasi pag pinirmahan mo, ibig sabihin, sinusuko mong lahat. Ano po? Ano? Nay, kapag ka ikaw, pinapirma ko sa blank paper. Pipirma. No? Pirma. Bakit? Tapos isusulat ko, lahat ng pag-aari ni nanay, lahat ng kaya, ay akin. Pirmado. Di akin? Tama po ba? Ganun ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Sapagkat hindi pa natin naririnig at hindi pa natin nakikita kung ano pa ang nais na ipagkaloob ng ating Panginoon sa ating buhay. Sabi ng Panginoon, you can go beyond. Yung mga nakita natin sa 7 taong nagdaan, higit pa riyan ang ating mararanasan, higit pa riyan ang ating makikita, sapagkat ang ating Diyos ay mabuti. Kaya pirma lang mga kapatid. Huwag lang kayo yung pag may nag-text pirma, ha? Baka scam yun, ha?
Ano yun? Ay, si Pastor Perdi to galing yata. Eh, no? Ha? Hindi po galing sa akin. Ang sabi mga kapatid, tayo ay nilalaanan ng Panginoon. Kapag ka po tayo pumirma, sigurado po yun. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi ka mapapahama. Jeremiah 29:11, di ba po? I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Hindi po nais ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya po tayo magambala at mag-alala. Sabi ng Panginoon, pagpatuloy po natin. Sabi niyan, Holy, holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord. Banal sa lahat ng kabanal-banalan, sa lahat ng kabanal-banalan, ang ating Diyos. Wala po siyang katulad. Ganun po ang Panginoon. Nothing and no one can compare to Him. Kaya don't compare Him to a vending machine. Pag may kailangan, hulog, no? Tapos pindot. Ngayong linggo, may kailangan, binalik, binigay ang ikapo. Kasi vending machine. Sabi ng Panginoon, pag ikay nagbigay, siksik-liglig ang buwan. Kapag ikay naglingkod, ikay aalagaan ng Panginoon. Na hindi po. Yun po ay mga resulta ng ating pagtugon sa pag-ibig ng ating natanggap sa ating kabuti-butihang Diyos. Amen? Banal, wala po siyang katulad. If you see Him, so don't compare Him. You cannot compare Him to anyone and to anything. Ganun po ang Panginoon. Mga kapatid, we must recognize the holiness of God in our life. Banal po ang Diyos. Hindi lamang po siya banal. Banal, banal, banal. Ang ibig pong sabihin, He is set apart, of being set apart, of being set apart. Kaya ang sabi ng Diyos, be holy for your Father in heaven is holy. Kaya kung set apart at banal-banal ang Diyos, kailangan ang buhay din natin ay maging set apart from the others. Hindi katulad ng sanlibutan. Sa eskwelahan, you must be set apart. Kahit na mag-isa ka lang. Sila dito, Yossi, Inom, ikaw mag-isa ka lang, okay, I'm fine because kasama ko ang Diyos. Ako ay banal. Sa ating buhay mag-asawa, we must be set apart. Hindi po tayo katulad kung anong nangyayari sa Batang Quiapo. Hindi tayo dapat maging katulad kung anong nangyayari sa mga artista. Papalit-palit, tayo isa lang. Sapagkat isa lang ang pinagkaloob ng Diyos. Kaya, mga asawa, dapat maging tapat tayo sa ating asawa. Amen? Oo. Siya lang po. Siya lang Mr. Universe at siya lang ang Miss Universe ng buhay mo. Wala nang iba. Ha? Kaya ipinapanalangin po yun. Amen? We must recognize the holiness of God. Kasi pag na-recognize natin, nakita natin ang kabanalan ng Diyos, makikita natin ang kanyang damdamin, makikita natin ang kanyang puso, makikita natin kung ano ang nais ng Diyos, hindi lamang para sa buhay natin, kundi para sa life group natin, para sa Hope Bataan. Kung ano ang kanyang nais na mangyari para sa atin. No? Go beyond. Yun yung ano natin, tema natin ng anibersaryo, di ba? We want to go beyond. Yan po ay nagmula sa Diyos, hindi lamang nagmula sa atin. Hindi yan nagmula kay Pastor Lucky. No? Last year, go revival. No? God of revival. God of revival. Ngayon naman, let's go beyond. Hindi po. Hindi lang po yan nagmula sa kanyang sariling kaisipan, kung hindi po yan ay nagmula sa puso at damdamin ng ating Panginoong Yesus, sapagkat kanyang nais na hindi lamang tayo manatili sa kung nasaan tayo, kung hindi maibahagi at maipakita pa kung ano ang kabutihan at ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Everything starts from God. Everything starts from Him. Yung gusto ni Rain, punta tayo sa plaza, sapagkat narinig niyang tinig ng banal na Espiritu. Nagmula sa Diyos. Hindi dahil, gusto kong mag-invite, ayaw nga niya mag-invite, ayaw nga niya magbahagi. Ang dami daw verses sa, bridge diagram eh. Bakit naman kasi dinamihan niyo ng verses yung bridge diagram? Okay lang po yun. Basta ang mahalaga, ang buhay natin ay maging patotoo para sa Diyos. Everything comes from God.
Gusto nating makasama ang ating pamilya sa paglilingkod sa Diyos, it comes from Him. Hindi dahil sa gusto lang natin. Sapagkat ako'y kasapi, kasama sa Hope Bataan, ay dapat dalhin ko ang pamilya ko. No, it comes from God. It comes from Him. When you recognize ang kabanalan ng Diyos, makikita mo gusto mong gawin ang kanyang nais na mangyari. You want to bring your friends, you want to bring your classmates, you want to bring your workmates in the kingdom of God for them to see the holiness of God as well. Amen? Kaya ang Hope Bataan tinawag to go beyond para maipakita natin ang kabanal-banalan ng Diyos sa iba. Kaya sa susunod, malalagyan lang tayong malalaking speaker dyan sa labas para lang mga kapitbahay natin marinig nila tuwing umaga kung gaano kabuti at kagaling ating Panginoong Hesus. Amen? Hayaan mo na, magbarangay na sila kung magbabarangay. Sasalang natin si Lloyd. SK naman eh. Ha? Pag nagreklamo sila, bakit nagreklamo? Mabuti bang Diyos sa buhay mo? Tanungin natin. Pag sinabi niya opportunity to share the love of God. Amen. No? It comes from God. Ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Nung likhahin niya ang sanlibutan at likhahin niya ang tao, hanggang ngayon, hanggang sa darating na mga araw, ang kanyang nais ay tayo ay kanyang makapiling at tayo makasama niya na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. He is the same yesterday, today, and forever. No? Siya ang Diyos noon, ngayon, at sa mga darating na araw. Revelation chapter 4, verse 8. Ang sabi po dyan, the four living creatures, each having 6 wings, were full of eyes around and within, and they do not rest day or night. Tayo, no? 2 oras lang sa service, kapaguran naman dito. Ay, ang tagal naman ng sermon ni Pastor. Ano ba na? Kailan mo matatapos yan si Pastor magsalita? Dito, they do not rest day or night. Ano kanya sinasabi? Holy, holy, holy Lord God Almighty, who was and is to come. Siya'y banal noon, banal ngayon, banal magpakailanman. Dapat nating makita ang kabanalan ng Diyos sa ating buhay. Amen? He is always holy. Kaya mga kapatid, we must live a holy life. We are set apart. Yun po ang ibig sabihin ng holiness. Hindi po yung may halo. Halo, halo, yung kantang halo, na. Hindi po, pasipin, you are holy, you have been set apart by God. Ang mikroponong ito ay holy because it is set apart for the kingdom of God. Kaya hindi ito pwedeng gamitin sa karaoke. Kasi you set it apart na di ba? Sinet apart mo na. Kung ang pamilya mo, sinet apart mo para sa Diyos, hindi na sila kabilang ng sanlibutan. They belong to God. They are set apart. Amen? Kung ang buhay mo, sinet apart mo sa Panginoon, it is set apart for His glory. Hindi ka na kabilang ng sanlibutan. Kaya ang mga paapo natin, dapat, kung nasa Diyos, nasa Diyos. Hindi po yung, halo, halo. Pagdating ng linggo, hallelujah. Pagdating ng Lunes, hanggang Sabado, ay kambalonting kambalakare. Paglinggo, banal na banal, hallelujah. Panginoon puri. Pagdating saan, bakit hindi ka pa naghuhugas? Bakit lahat na lang ng salita lumabas. Kasi yun ang napapanood mo, Lunes hanggang Sabado. Mga kapatid, we must recognize the holiness of God. If you see the holiness of God in your life, you will live a holy life. Amen? Kahit na hirap ka, but you will do your best to live a holy life. Pastor, ang hirap niyang mahalin. Tuwing umaga na lang, wala akong ibang naririnig. Hindi ko pa binubuksan ng radyo, bukas na. Ano ba, anong oras ka gigising? Anong oras ka babangon? Daig na daig pa si Mike Enriquez, hindi ka namin tatantanan. Mga kapatid, if you see the holiness of God, it will change the way you live your life. It will change the way you see your situation. It will change your perspective in life. So we must recognize the holiness of God.
And when you see the holiness of God, you will see your situation. You will see who you are. Makikita natin, sino ba ako? Kasi nakita ko ang Diyos. Sabi ni Isaiah, nakita ko ang Panginoong Yesus. Siya'y banal, banal, banal. Anong sabi ni Isaiah? Who is me? Katapusan ko na. I am done. I am undone. Sapagkat ako ay marumi. Sapagkat ako ay namumuhay sa mga taong may maruruming labi. When you see the holiness of God, you will see your situations that we are all sinful. Na tayong lahat ay marumit makasalanan. Kahit anong pang mabutihan ang ginagawa natin sa lahat. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng bagay na ating ginagawa ay para lamang isang maruming basahan. We will see the difference. Makikita natin ang pagkakaiba, ang kabanalan ng Diyos at ang ating buhay. Pero bagaman tayo ay marumi, pinili ng Diyos na tayo'y makasama, pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang buhay, pinili ng Diyos na maipako sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Sapagkat tayo'y mahal ng Diyos. Sapagkat ikaw'y kanyang iniibig. Sapagkat ikaw'y mahalaga sa kanyang buhay. Sapagkat ikaw ay kanyang nilikha. I have created you. Sabi ng Panginoon, ikaw ay akin. Hindi ko hahayaan na ikaw ay malayo sapagkat ikaw ay aking tunay na iniibig. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. And when we recognize that, mga kapatid, pag nakita natin, tayo po ay magre-repent sa ating mga kasalanan. Tayo po ay susuko sa Panginoon. When we see that, tinatanong ko ang Diyos, Panginoon, bakit ako? Why do you use me? Wala naman akong may pagkakalob sa iyo, kagwapuhan lang. Ha? Ay, di ba? Sabi na, ako'y naniniwala, I am fearfully and wonderfully created by God. Amen? Oh, sino nagsasabi? Pag sinabihan ka ng katabi mo, pangit ka. Ikaw lang yun. Sabi ng Diyos ko, hindi. I am fearfully and wonderfully made by God. Huh? Kaya mga kabataan, huwag kayo. Paritoke dito, ritoke doon. Hindi ka makakapasok ng langit. Pagka puro ka ritoke. Pagdating ng Panginoong Jesus, bakit ang puti mo? Di ba itim yung ginawa ko sa iyo eh. Puro glutathione ka ng glutathione. Oh. Teka, bakit ang pagkakalikha ko sa iyo ang ilong may ganito. Bakit na tuwid na tuwid? Sino ka? Impostor! Huh. Kaya wag po kayong mabahala kung ano yung nakikita nyo sa mga TikTok, sa mga, kaya pag nag-picture, filter mo yan. Ipakita mo, sapagkat ang pagkakahirang sa ating ng Panginoon, pagkakagawa sa, special ka, you're unique. Amen? We are very unique in the presence of God. See, nais ng Diyos na tayo linisin sa ating karumihan, sa ating pagkakasala. Kaya siya bumaba mula sa langit dito sa lupa. Kaya tayo pumunta para sa atin. Mga kapatid, the more we see of God's holiness, the more na magiging aware tayo ng ating kasalanan. When you are aware, you will be careful. Amen? Tama po ba? Pag alam mo may bangin, you will be careful. Tama po. Pag nagda-drive ka, di ba? Pag may lubak, alam mo, hindi ka... alam mo may lubak, you will be careful. Dahan-dahan ka. O kanina, papunta kami dito, hindi ko nakita yung lubak. Lubak kami. Tapos may motor sa unahan. Malapit-lapit na. Alam niyo na, siyempre, yung radyo ko tumunog. Sabi ko kasi, dahan-dahan. Sabi ko sa'yo, dahan-dahan. Nalubak nga eh. Hindi ko nga nakita yung lubak. Ganun po tayo sa buhay natin, mga kapatid. If we know, if we are aware, mag-iingat po tayo. Tama po? So if you are aware of the holiness of God and our sinfulness in life, we will be aware
that we will do our best. Hindi ko sinasabi po na hindi na tayo magkakasala sapagkat tayo po ay nandito pa sa lupa. No? But if you can live a holy life with the help of the power of the Holy Spirit at ang pagsunod natin at pagsukor sa Diyos, maaari po tayong mamuhay na hindi na nagkakasala sapagkat ang Panginoong Hesus na ang namumuhay sa ating buhay. Amen? Kapag isinuko natin sa Panginoong Hesus, Roseanne, may galit ka yata sa akin. Dinulasan mo mabuti, nilinis kahapon. Ha? Kapag nakita po natin, then we will do our best. Ha? Kahit na gusto mong magalit, no? Kahit na gusto mong gawin ang hindi nararapat, no? Na parang sinasabi mo, biblical naman sinasabi ni Pablo, no? Ang mga nais kong gawin, hindi ko magawa. Ang hindi ko nais gawin, siya ang aking ginagawa. No? Ginagamit pa natin. Kaya pag nagkasalat, kasi sabi ko, ayaw kong gawin, kaya lang nagawa ko . No? Ginagawit pa nating lisensya, ang salita na ginamit ni Pablo. If we are aware of our sinfulness, we will do our best to live a holy life because our God is holy. Amen? That you will do, you will love, you will forgive. Kahit na nakagalitan mo yung kapitbahay mo. Ha? Pagising mo sa umaga, katakata ka pa naman papuri, taas ang kamay, wagayway, no, sa Panginoon. Tapos makita mo yung anino ng kapitbahay mo. Ah! Nasaan ang pagpapatawad? Tapos pag nagwalis ka pa, ay dahon nila to, puno nila to, doon yan. Malinis yung sa iyo, dahon mo ito sa iyo yan. Ha? Nanghihingi lang ako ng malamig na tubig kahapon, binigyan mo ako mainit. Ha? Nagalit na tayo na. Mga kapatid, if we are aware, before we do something, because we are aware, kapag tayo ay nalalaman natin kung ano yung mangyayari nito, we will live a life according to His Word. Makikita natin ang ating katayuhan sa buhay. Ako'y isang makasalanan, ngunit ako'y inibig ng Diyos. It is by the grace of God kung bakit tayo narito. Amen? It is only by the grace of God. Biyaya lang po ng Diyos sa atin ito na tayo ay makapiling niya. Sapagkat kung hindi tayo mahal ng Diyos, hayaan na tayo ng Panginoon. Hindi na natin kailangan. Ang destinasyon po natin ay ang tuluyang malayo sa Panginoon. That's our destination. Doon na talaga tayo papunta. Wala nang iba. Pero ang ginawa ng Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi, kailangan magkaroon ng detour. O gumawa ng daan ng Panginoon. No, detour. Pabalik sa Kanya. Sino ang naging daan? Ang Panginoong Hesus. Para po papunta tayo doon sa kumukulong apoy. Pero sabi ng Panginoon, mahal na mahal kita. Sus, may detour. Nagkaroon ng detour. Sabi ng Panginoon, pagka ikay sumunod sa akin, sinundan mo, Lord, Panginoon, masukal dyan. Hindi. Makikita mo kung ano ang kabutihan na mangyayari nito sa iyong buhay. Kahit hindi mo nalalaman, hindi mo nababatid, gaano man kasukal ang buhay na dinadaanan, ngunit kung ang iyong sinusundan ay ang Panginoong Yesus, mga kapatid, biyaya ang katapat ng pagsunod natin sa Panginoon. Amen? It is by the grace of God. 1 Corinthians 15:10, sabi po dyan, but by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Si Apostol Pablo, nakita niya ang kanyang katayuan. Sabi niya, I labor more than them. Sa ibang disipulo, sa ibang apostol, mas marami siyang ginawa, marami siyang ginagawa. Pero ang sabi niya, yet not I am, but it's by the grace of God. Kung anong meron ka sa buhay, kung anong meron tayo at katayuan natin sa buhay, ito po ay biyaya ng Diyos sa atin. Kung ikaw ay magna cum laude, summa cum laude, kung ikaw ay magna 9 years, summa 10 taon, parehas lang po yun, it is by the grace of God. Kung anong meron tayo sa buhay, kung ikaw ay single, may asawa, may anak, it is by the grace of God. Ito'y kaloob at biyaya ng Diyos sa ating buhay. We must always recognize that everything that we have in life, it is because by the grace of God. Tayo'y naligtas because by the grace of God. Hindi dahil
tayo'y mabuti, hindi dahil tayo'y magaling, hindi dahil tayo ay napakabait. It is only by the grace of God. Ay, maraming salamat kapatid. Ako, sabi nila, tumigil ka na po, pastor. Ha? Ito na po ang malamig na tubig para ikaw ay mamaos. Ay, thank you so much. Maraming salamat. Thank you. Mahal, pakibukas naman. Ha? Kailangan ko to. Ito, PA ko ito eh. Ha? Huwag mong ano yung PA ko. Ayan, permanent asawa. Ha? Ay, talaga. Ha? Permanent asawa, palaging asawa. Ayan po. Ay, salamat po. Hindi kasi binigay nila. Kailangan inumin natin. Salamat po. Okay. Ay, thank you. Pastor Laki. Hindi ka ang asawa ko. Mahal ko po yan, Pastor Laki. It is by the grace of God. Kaya po ako nagpapasalamat sa Diyos. Sabi ko nga, okay na po ako, Lord. If you take me now, I'm okay. I'm fine. I am more than blessed. Kaya lang sabi ng Panginoon, paano asawa mo maiwan mag-isa? So, hindi pa po. Paano naman ang hobadaan? Hindi ka pa nagpipreach doon, ngayon ka pala nagpreach. Pinakabahan tuloy ako, baka may susunod eh. Baka i-schedule na tayo ni Pastor Lucky. Esther, I'm scheduling Pastor Purdy. No? Kaya wala ko sa anniversary niyo next year. Nandun tayo sa kabila eh. May conference eh. Huwag naman po kayo maging dapat mapagbigay tayo. Oo. Pastor Purdy, ikaw ay inahayo namin sa ibang lugar. God's grace in our life. The way you look is by the God's grace in your life. May buhok ka, God's grace. Wala kang buhok, is by God's grace. May puti kang buhok, is by God's grace. Lahat, it is by God's grace in our life. Kaya tayo'y magkaroon ng buhay na mapagpasalamat. Araw-araw, bawat sandali ng ating buhay. Dapat ang buhay natin laging nagpapasalamat sa Diyos because it is by the grace of God. Paggising mo sa umaga, pagdilat ng iyong mga mata, it is by God's grace. Amen? Buhay ka pa eh. So habang may buhay, may pag-asa. Amen? Sapagkat binuhay ka pa ng Diyos. Sapagkat binuhay pa tayo ng Panginoong Yesus. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na makita pa ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Na makita pa ang kabanal-banalan ng ating Diyos sa ating buhay. So let's live a life according to His holiness. It is by the grace of God. Si Ren, ginamit ng Panginoon. 120 kaluluwa ang tao na tumanggap sa Panginoong Yesus. Hindi dahil magaling siya, hindi nga marunong mag-beach diagram eh. It is by the grace of God. Amen? Yung mga kapitbahay natin na nadadala natin sa presensya ng Diyos, sa kalitasan, it is by the grace of God. Yung mga bayan na aabot natin para ng salita ng Diyos at nakakapagtayo tayo ng mga life group at mga church, it is by the grace of God. And when we see that, we will humble down ourselves before the Lord. Amen? Tayo'y mamumuhay ng yapak, tayo'y mamumuhay na may pagpagkumbaba. Hindi yun ang galing mong kumanda. Pagkat isang paghawak mo pa lang ng mic, may umagulgul na. Ang galing ko. Ang galing ko. Hindi pa pumapalo yung drums mo. Nagtatalunan na lahat. Ikaw na, it is not you, mga kapatid. It is by the grace of God. Amen? So we serve Him with all the things that we can do. Amen? Ibigay natin kung ano man ang nararapat para sa Diyos. Ibigay natin, ipagkaloob natin kung ano man ang kaya nating gawin para sa Diyos. Hindi na kailangan magpalabas ng video. We can all serve in the kingdom of God. Amen? Pwede po tayong maglingkod kahit anong kaparaanan sa Diyos. Kahit tagapulot ng alikabok. Isang alikabok, 2 alikabok. Tapos bibilangin natin alikabok. Sabi mo, wala akong talento. Kung tagapulot, kung kaya mo mamulot ng alikabok, kaya na. At kaya mo mamilang ng alikabok, gifted ka. Tapos sasabi mo, wala kang giftings. No. Lahat po mga kapatid, pwede po tayong maglingkod. So, when we recognize His holiness, we see our sinfulness, and we repent from Him. Pag nakita po natin ang kabanalan ng Diyos, nakita natin ang katayuan, ang kailangan may pagtugon. Amen? May pagtugon.
Anong naging tugon? Sabi niya, we need to respond to God's call. Si Propeta Isaiah ay tumugon sa panawagan ng Diyos. Isaiah 6:8, sabi diyan, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Sino ang aking isusugo? And who will go before us? Who will go for us? Sino ang tutungo para sa atin? Then I said, here am I, send rain. Kasi siya 120 souls. Hindi po mga kapatid. Kapag nakita natin ang kabanalan ng Diyos, nakita natin ang ating katayuan, na bagamat ako'y makasalanan, ako'y tinawag at ginagamit ng Diyos, kapag tumawag ang Diyos, sino ang aking isusugo naway ating maging katugunan gaya ng ating inawit kanina? Yes, Lord, here am I, send me. Panginoon, narito ako, ang buhay ko, gamitin mo, isugo mo, maging instrumento, maging kasangkapan ng iyong pag-ibig at ng iyong kaligtasan. Hobbataan! Amen? Kaya po, hobbataan, tayo po'y tinatawag ng Diyos. Kapag, whom shall I send? Send Pastor Lucky. Hindi po mga kapatid. Dalawang kamay, dalawang paa. Oh. Matagal pang aabot yan kasi maiksi ang hakbang. Eh kumpara kay brother, mas mahabang hakbang nito, mas madaling aabot. Ayan. Pero tayo pong lahat ang tinatawagan ng Diyos. No? Sino po nagkakalculate ng steps? No? Kaya, kami nung nag-muscle kami magkakaibigan, no? Calculate kami ng steps. Ang haba na lang niya. Dapat halos parehas kami ng pinanggalingan, parehas kami ng pinuntahan, dapat parehas kami ng hakbang. Tama po ba? Pag gano'n namin, bakit sa akin 9,000 lang? Bakit sa iyo 13,000? Sabi nyo kayo, kasi may lilitang hakbang niya eh. Ha? Sa iyo, isang hakbang, sa kanya, 3 eh. Ang lilit. Ang sabi ng Diyos, sino ang aking isusugo? Sino ang tutugon sa panawagan ng Diyos? Hobbataan. Sino ang pupunta sa Maribeles? Sino ang pupunta sa Morong? Sino ang pupunta sa bawat bayan ng Bataan? Sino ang pupunta sa ating eskwelahan? Sino ang pupunta sa ating pinapasukan? Sino ang pupunta sa bawat barangay? Sino ang putungo? Sino ang pupunta? Ano ang ating maging katutugunan? Hobbataan. Naway ang ating sagot, katulad ni Propeta Isaiah, here am I, send me. Send me! Bagamat mahirap, bagamat hindi natin nababati kung anong mangyayari, bagamat hindi natin alam kung anong bibigkasin, bagamat hindi natin naalalaman o nasa sa ulo ang bridge diagram, bagamat hindi natin alam kung ano nasaan sa salita ng Panginoon, ano man lang sabi sa Genesis, pero ikaw'y nasa Revelation, sabi mo, hindi ko alam, pero ako'y narito, ako'y tutugon sa panawagan ng Diyos, sapagkat ako'y makasalanan, ngunit ako'y kanyang inibig, ngunit ako ay kanyang minahal. Pinagkaloob ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para sa akin. Sino ako para hindi tumugon? Kaya let's answer the call of God into our life. In every campus, in every university, in every workplace, saan ka man nagtatrabaho, ang buhay natin ang maging daan. Ang buhay nawa natin ang maging ilaw. Ang buhay nawa natin ang maging asin ng sanlibutan. Nang sa gayon makita natin na tayo ang magiging instrumento na kung saan makikita rin nila ang kabanal-banalan at kabanal-banalan at kabanal-banalan ng ating dakilang Diyos. Amen? Romans 12:1, sabi niya po dyan, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ialay po natin ang ating buhay. Ako po ay nananawagan. Ialay po natin ang ating buhay. Holy and acceptable. This is our reasonable service unto God. Ang buhay natin, ang buhay mo, ang siyang magiging instrumento. Amen? Buhay na alay. Ha? Hindi patay. Ano po? Ha?
Oh. Pagka wala kang Kristo, patay ka talaga. Mm. Kasi pag walang, si Kristo lang ang nagbibigay buhay. Kaya yung mga nakikita nating tao na naglalakad sa paligid-ligid natin, pag walang Kristo po, patay po yun. Kahit nabuhay po sila. Wala po silang buhay. Para silang zombie. Ha? Naglalakad. No? Buhay pero walang buhay. Kaya ihalay po natin ang buhay natin sa Diyos. Living sacrifice. Buhay na alay para sa Diyos. Narito po ako, Panginoon. Ano ang meron ako sa buhay ko, gamitin mo. I will sign the blank paper. Ano ang blank paper na yan, Lord? It's up to you. I know hindi mo ako ipapahamak. Alam ko na ako iyong pagpapalain. Alam ko na ikaw ay tapat sa aking buhay. Hahayaan ko na ikaw ang mamuno at manguna sa aking buhay. Amen? Offer your life as a living sacrifice unto the Lord. 2 Corinthians 5:21. Sabi po dyan, for God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Na tayo ang maging katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa ating buhay. Panginoong Jesus po, in His holiness, choose to die on the cross. Na dapat tayo ang ipapako. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sabi niya, go down and I will take that place. Ako ang magpapapako para sa iyo. Ganon tayo kamahal ng Panginoon, mga kapatid. I can stress enough kung gaano ka kaibig-ibig ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos, mga kapatid. Let us live a holy life because God is holy. Let us be the light, the soul kung saan tayo'y tinatawag ng Diyos upang maipahagi at maipakita ang kabanalan ng Panginoon sa ating buhay. Hindi tayo matatakot, hindi tayo mangangamba, hindi tayo magagambala sapagkat alam natin na ang banal na Diyos ay kasama ko sa aking buhay. Si Jesus lang, sapat na. Amen? Amen? So who will go before us? Here am I, sinner. Here am I. Send me. Tayo po narito ngayon. Hindi po aksidente na naririnig natin ang salita ng Diyos. Ako po'y naniniwala na siya ay kumikilos sa ating mga puso, sa ating mga espiritu, at siya'y nangungusap sa bawat isa sa atin. Narito po ang presensya ng Diyos. At sa kabanalan ng Diyos tayo'y tumungo.